OMG! Sobrang init naman outside. Bakit kasi nakalimutan ko magdala ng umbrella? Sayang tuloy ang pag-inom ko ng gluta tuwing gabi. Ayoko pa namang umitim. Hello? Ikaw si Badette, tama? Ay, kabayo! Sino ka naman babae ka? Paano ka nakapasok dito sa bahay ni na Sir Romeo at Ma'am Rosana? Wait a minute. Magdanakaw ka, no? OMG! Magdanakaw nga! Please, wag mo akong sasaktan. Kunin mo na ang lahat ng gusto mo. Kunin mo na sa bahay na to. Basta, don't hurt me! Teka, nagkakamali ka. Hindi ako magdanakaw. Ako si Teresa. Ako yung bagong kasambahay dito. Halos kararating ko lang. Tapos, si Ma'am at Sir naman, umalis kasi magsisimba sila. Ha? Bakit ngayon mo lang kasi sinabi? Ang dami mo kasi kagad sinabi eh. Kaya, hindi ko nasabi sa'yo kung sino ko. Ikaw pala yung sinasabi ni Ma'am at Sir na Teresa. Anyway, ako si Badette at gaya mo kasambay din ako dito. Pero ang pinagkaiba natin ay matagal na akong nag-work dito. Kaya dapat ay alam mo ang lugar mo rito. Okay? Kaya kung anong sabihin ko, ay kailangan gawin mo nang hindi na nagtatanong. Teka. Bakit parang ikaw yata ang gumagawa ng rules dito? Hindi ba dapat si Ma'am at Sir nagsasabi niyan sa akin? Iba ang rules nila at iba ang rules ko. Dahil dalawa na tayong kasambahay dito, maghahati na tayo sa mga gawain. Ikaw sa marunuming gawain, habang ako naman ay sa pagluluto lang at konting pag-aayos ng mga gamit. At kailangan ng mga amo natin. Ha? Bakit naman ako lang sa maruruming gawain? Hindi ba dapat magtulungan tayo doon? Basta. Sundin mo na lang ako. Ayoko sa madumi. Ayoko sa putik. At lalong ayoko sa mainit. Lalo na ang paglilinis ng banyo. Ew! Yak! Alam mo bang ilang taon kong tiniis ang magkuskus ng inidoro kahit diring-diri akong gawin yon? Kaya sobrang happy ko na finally ay meron ng gagawa nun. At ikaw yon, Teresa. Siguro, mas okay kung kakausapin ko muna mga amo natin tungkol sa trabaho ko rito. Nagmamadali sila nung dumating ako kaya hindi ko na nagawang itanong sa kanila. Hindi mo na kailangan gawin yan. Huwag ka na magtanong sa kanila. Kasi kung anong sinabi ko sa'yo, ay yun din ang sasabihin nila, panigurado yon. At meron pa pala akong kailangan sabihin sa'yo na dapat mo pang gawin. Meron pa? Ano yon? Parang ang dami mo namang gustong gawin ko. Daig mo pa ang mga amo natin Tumahimik ka nga. Makinig ka. Isa sa gusto kong gawin mo ay wag mong kakausapin si Tonyo. Ha? Sino namang Tonyo? Basta! Makikilala mo rin siya soon. At sa oras na malaman kong nilalandi mo si Tonyo, may kalalagyan ka talaga, Teresa. Hindi sa tinatakot kita pero mas mabuti nang alam mo kagad ang dapat mong gawin habang nagtatrabaho ka rito para hindi ka magkaroon ng problema. May mga nagsasabi na lahat tayo ay merong taglay na kaartehan sa katawan. Bawat tao, iba't ibang level ang pagiging maarte at para sa akin ay normal ito. Ngunit sadyang may mga tao na tila sumobra na ang pagiging maarte at mataas ang tingin sa kanilang sarili na nagiging dahilan para makaperwisyo sila sa mga taong nakapaligid sa kanila. Magandang araw po sa inyo, Panyero, at pati na rin po sa inyong mga tagapakinig. Sa kwentong ibabahagi ko po ngayon, ay gusto ko sanang ipaalam na totoo ang kasabihan na lahat ng sobra ay masama. Ito ang bahagi ng buhay ko na hindi ko makakalimutan dahil dito ko po natutunan na malaki ang nagagawa ng kabutihan natin sa ating kapwa. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Teresa. At ito ang aking kwento. Panyero Stories. Itong magiging kwarto mo na kwarto ko rin.
Isa lang kasing maid's room sa bahay nito eh. Bali nakita mo naman, isang double deck bed lang ang higaan. Kaya sa itaas ka at sa ibaba naman ako. Ha? Pwede ba ako mag-request? Okay lang ba na sa ibaba na lang ako? Malululain kasi ako eh. Kaya hindi ako magiging komportable kung nasa itaas ako matutulog. Ano? Napaka-arte mo naman. Saka hindi naman mataas yan, no? Bakit ka malulula? Mabuti sana kung kasing taas siya ng rooftop sa mga building. Ewan ko sa'yo. Hindi sa pag-iinarte yun, Badet. Ganun talaga ako eh. Pero kung ayaw mo, wala namang problema sa akin. Magtitiis na lang ako hanggang sa masanay ako na matulog sa itaas. Oo nga pala. Ayoko na malikot at humihilik kapag natutulog ha. Humihilik ka ba? Minsan, kapag pagod na pagod ako. Naku, paano ba yan? Ayoko na malakas sumili kasi mababaw ang tulog ko. And besides, ayoko rin na makalat sa kwarto. Nakita mo naman kung gaano kalinis at ka-organize sa mga gamit dito. Baka ngayon may kasama na ako dito ay maging parang tambakan na dito ng basura ha. Ayoko ng ganon. Huwag ka mag-alala, Badet. Dahil sisikapin ko na maging maayos sa mga gamit natin dito. Para walang gulo. Huwag mong sikapin, gawin mo. O siya, ayusin mo na mga gamit mo. At pagkatapos ay lumabas ka, may papagawa ko sa'yo. At kailangan matapos mo yon bago bumalik si Mama at Sir. Unang pagkikita pa lang namin ni Badet, Panyero, ay naramdaman ko na kagad na hindi kami magkakasundo. Sobrang magkaiba kasi kami ng personalidad. Isa rin sa napapansin ko ay kung umasta siya, ay parang isa siya sa magpapasahod sa akin kahit na ang katotohanan ay parehas lamang kaming kasambay sa bahay na yon. Hindi nga ako nagkamali dahil sa unang linggo ko pa lang sa trabaho ko bilang kasambahay ay naranasan ko na kung gaano kaarte si Badet. Lahat ng mga gawaing alam niyang madudumihan siya ay sa akin niya pinapagawa. Gaya na lamang halimbawa ng paglilinis ng banyo, paglalaba at paglilinis ng bahay. Kapag nagluluto naman siya ay ako ang pinaguhugas at pinaghihiwa niya ng mga dapat lutuin. Alam ko po na parte yun ng trabaho ko pero hindi ko maiwasang mainis ng lihim dahil naniniwala ako na dapat ay magtulungan kami ni Badet. Ngunit ang nagustuhan ko sa trabaho ko roon ay ang aking mga amo. Parehas na mabait sina Sir Romeo at Ma'am Rosana. Kahit sa pagkain ay kasabay nila kami, gaya na lamang ng gabing yon. Sir, nasan pala si Ma'am Rosana? Bakit parang kaninang umaga ko pa po siya hindi nakikita? Nandun siya sa panganay naming anak na nakatira sa Quezon City. Baka ilang araw siya roon. Hinayaan ko na at mukhang nami-miss niya ang mga apo namin eh. Gusto ko nga sanang sumama pero marami kasi akong kailangang asikasuhin sa negosyo namin eh. Napakasipag niyo po talaga, sir. Kaya dapat po nagpapahinga rin po kayo. Hindi po ba meron po tayong kasabihan na all work and no play makes a basketball player? Teka. Parang all work and no play makes a Jack a dull boy yata yun, Badet. Ha? Ganun po ba? Narinig ko lang po kasi ang kasabihan na yon. Pero hindi naman po nalalayo ang sinasabi ko sa sinabi po niyo, di ba? Ikaw naman, Teresa. Kumusta naman ang first week ng pagtatrabaho mo rito? Naku sir, okay na okay po ang first week dito ni Teresa. Best friends na nga po kami kagad eh. Saka nagtutulungan po kami sa mga gawain dito. Ang problema lang po, may mga gamit po dito sa bahay niyo na hindi alam gamitin ni Teresa. Pero bilang mabait po ako, ay tinuturuan ko naman po siya. Naiintindihan ko naman po siya kasi galing po siya sa probinsya kaya talagang normal na may high-tech na gamit dito na hindi siya pamilyar. Hindi ba, Teresa? Ha? Opo, Sir Romeo. Totoo po ang mga sinabi ni Badet. Nagtutulungan po talaga kami rito sa mga gawaing bahay. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako na naging magkasundo kayong dalawa. Siguro naman hindi ka na magrereklamo sa amin, Badet,
na nahihirapan ka na sa mga trabaho mo rito sa bahay kasi nandito na si Teresa. Oo naman po, sir. Tsaka thank you po kasi pinagbigyan niyo po ang request ko na magdagdag po kayo ng isang kasambahay para hindi na ako ang gumagawa ng lahat ng gawain dito. To be honest kasi, sir, nahihirapan na talaga ako noon. Kumakapal na po ang palad ko at nasasayang po yung hand cream na binibili ko. Ang mahal-mahal pa naman po noon, sir. Pasensya ka na talaga kung natagalan ang paghahanap namin ng bagong kasambahay dahil sinisigurado namin na mapagkakatiwalaan ang makukuha namin ni Rosana. Oo nga pala. Bukas ay darating dito si Tonyo para asikasuhin yung flower garden ni Rosana. Kayo na ang bahala sa kanya, ha? Talaga, sir? Don't worry, sir. Ako po ang bahala kay Tonyo. Nang marinig ko ang pangalang Tonyo, ay naalala ko yung sinabi ni Badet nung unang araw ko sa bahay na yon. Kahit paano, ay nagkaroon ako ng ideya na si Tonyo ay nagtatrabaho bilang hardinero kina Sir Romeo. Nang sumunod na araw, pagkagising ko, ay pinaghanda ko ng almusal si Sir Romeo at pagkatapos ay agad siyang umalis. Hindi kami sabay na nag-almusal ni Badet dahil palagi siyang late kung gumising. Kumuha ako ng coffee mug at nagtimpla ako ng kape. Habang nag-aalmusal ako, ay lumabas na si Badet sa maid's room. Dumiretso siya sa lababo para magmumog. Nang kukuha na siya ng coffee mug, ay napansin ko ang pagsimangot niya. Nasaan na yung coffee mug ko rito, Teresa? Hindi ba ikaw ang nagugas kahapon? Nakita mo ba yung coffee mug ko? Saan mo nilagay? Wala akong alam sa coffee mug mo eh. Saka hindi ko alam na meron ka palang sariling coffee mug dito. Umamin ka nga. Nabasag mo ba yun, ha? Alam mo bang in-order ko pa yun online at sobrang mahal nun? Badet, wala akong nababasag na kahit na ano nung nagugas ako kahapon. Promise, nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Oh my God! Bakit mo ginamit ang coffee mug ko? Ha? Coffee mug mo ba tong pinagtimplahan ko ng kape? Oo! Akin yan! May pangalan ko yan sa ilalim! Ay, sorry. Hindi ko kasi alam na may sarili ka palang coffee mug dito. Hindi ko alam na sa'yo pala to. Pasensya na. Bakit kasi hindi ka marunong magtanong? Bakit gumagamit ka na lang gamit na may gamit? Imposibleng hindi mo nakita yung napakaganda kong pangalan sa ilalim yan. Hindi ko talaga napansin. Kasi kapag nagtitimpla ako ng kape, ay kung anong baso lang ang kinukuha ko. What? So ibig sabihin may possibility na ilang beses mo nang ginamit ang personal mug ko? OMG! Sandali, nahihilo ako. Para ako mawawalan ng malay. Badet, sorry na kasi. Isasaling ko na lang sa ibang baso tong kape ko tapos huhugasan ko na lang ito na mabuti. Pasensya na talaga. Hindi ko talaga kasi alam. Wag na! After mong gamitin yung coffee mug ko, ay itapon mo na yan. Ayoko nang gamitin yan. Dahil nalawayan mo na yan at ayokong gumamit ng bagay na ginamit na ng ibang tao. Kadiri! Sayang naman kung itatapon mo to. Kapag hinugasan ko to, ay mawawala ng laway ko rito. Ayoko pa rin. Iniisip ko pa lang na iinom ako dyan ay nandidiri na talaga ako. Feeling ko kasi, ang baho ng hininga mo at napakadumi ng bunganga mo. At sa susunod, matuto ka sana magtanong muna sa akin bago ka gumamit ng mga gamit sa bahay nito. Nakakainis ka. Ang aga-aga, pero sinira mo na kagad ang araw ko. Buisit! Naputol ang pag-uusap namin ni Badet. Nang tumunog ang doorbell, nagmamadaling lumabas si Badet upang tignan kung sino ang nasa labas. Hindi nagtagal ay bumalik siya at hinawakan niya ako sa braso para hilahin patayo. Tumayo ka na dyan at doon ka na muna sa kwarto natin. Bilisan mo! Ha? Pero bakit? Ano bang meron? Basta! Doon ka na lang sa kwarto at huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Pero hindi pa ako tapos kumain. Ang dami-dami mo na nakakain kaya tama na yan. Napaghahalataang masyado kang patay gutom. At huwag ka na magtanong at sundin mo na lang ang sinabi ko sa'yo. Sa kwarto ka lang at huwag kang lalabas doon hanggat hindi kita pinapalabas. Kahit naguguluhan ako sa pinapagawa sa akin ni Badet,
ay sinunod ko na lang siya. Naisip ko kasi, Panyero, na wala akong karapatang magtanong at umangal, lalo na at meron akong kasalanan sa kanya. Dinala niya ako sa kwarto at muli niyang sinabi na wag akong lalabas doon. Nang isarado niya ang pinto, ay inayos ko na lang ang mga bagong labang damit ni Badet dahil nakatambak lang yon sa isang sulok. Maya-maya ay narinig ko na merong kausap na lalaki si Badet sa sala. Napansin ko na mas lalong naging maarte ang boses niya na para bang nagpapabebe siya. Na-curious ako kaya bahagya akong binuksan ang pinto at sumilip ako roon. Isang gwapo, matangkad at matipunong lalaki ang nakita ko na kausap ni Badet. Akala mo ay isang tuko si Badet habang nakayakap siya sa braso ng lalaki. Alam mo, nagtatampo ako sa'yo, Tonyo. Ang tagal mong hindi pumunta rito, ha? Nalulungkot na tuloy yung bulaklak ko ay yung mga bulaklak sa garden ni Ma'am Rosane, eh. Bakit? Hindi ba sinabi sa'yo ni Sir Romeo na kailangan kong umuwi sa probinsya namin kasi namatay ang lola ko? Sinabi naman niya pero nagtatampo pa rin ako ng super sa'yo. Bakit kasi ayaw mo pang magstay in na lang dito? Para everyday tayo magkasama. Alam mo na hindi ako pwede magstay in dito kasi malapit lang naman ang bahay namin dito eh. Saka, di ba alam mo naman na bedridden ang tatay ko at kailangan ng nanay ko ng katulong sa pag-aalaga sa tatay ko. Kaya nga, on call na lang ako rito, di ba? Sabagay. Pero, super bait mo talaga. Like as in. Kaya, kung magkakaroon ako ng asawa, ikaw ang gusto kong mapangasawa. Palabiro ka talaga, Badet ah. Aba, teka. May tao ba ron sa maid's room? Sino yung nakasilip sa pinto? Agad kong sinarado ang pinto nang biglang tumingin sa gawi ko ang lalaking tinawag ni Badet sa pangalang Tonyo. Mas lalo po akong kinabahan nang may narinig akong papalapit na yabag hanggang sa bumukas ang pinto. Nagulat ako habang nakatingin kina Badet at Tonyo. Ngumiti sa akin si Tonyo habang si Badet ay masama ang tingin sa akin. Ay, hello. Ako si Tonyo. Ikaw, anong pangalan mo? Si Teresa yan. Bagong kasambay dito. Remember, nag-request ako kina Sir at Ma'am na magdagdag ng isang kasambay kasi nahihirapan na ako rito. Siya yung kinuha nila. Tonyo, alam mo, pumunta na lang tayo sa garden ni Ma'am Rosana. Kailangan mo na kasing ayusin ang mga bulaklak doon kasi parang malapit na silang malante. Teka, sandali lang. Gusto ko munang makilala si Teresa. Teresa, taga-san ka pala? Saan probinsya ka galing? Galing ako sa Bicol, sa Albay. Iyo nga ni. Taga-Idto man ako. Sa Legazpi ako. Ikaw daw? Sa malilipot ako pero igwapa kaming kamag-anak sa Legazpi. Ang saraya man, biruin mo. Magkabarian pa lang kita. Teka, wait nga, sandali. Sumasakit ang eardrums ko sa inyo eh. Tumigil na nga kayo sa pagsasalita ng lengguwahe na hindi ko maintindihan. Kasi hindi ako makarelate sa inyo. Para kayong mga alien. Ay, sorry. Natuwa lang ako kasi taga Bicol pala tong si Teresa eh. Tonyo, may trabaho ka pang kailangan tapusin ha? At yun ang bigyan mo ng pansin at wag ang Teresa na yan. Tara na nga sa garden. Hoy, ikaw Teresa. Kumilis-kulis ka naman at wag kang tamad. Palagi ka na nagkukulong dyan sa kwarto. FYI, hindi ka senyorita dito ha? Pero, Badet, hindi ba ikaw may sabing dito lang ako sa kwarto natin? Huwag ka nga sinungaling. Wala akong sinabing ganyan sa'yo. Maglinis ka rito sa bahay at tugasan mo yung mga pinagkainan mo. Pagkatapos, maglinis ka ng bubong. Tonyo, let's go na. Doon tayo sa garden tapos habulin mo ako na para tayong nasa romantic movie ha? Tara na, bilis! Inirapan ako ni Badet at sa kanya hinila si Tonyo paalis. Bahagya akong natawa nang napagtanto ko ang dahilan kung bakit ayaw akong palabasin ni Badet sa kwarto at yon ay dahil ayaw niya akong makita ni Tonyo. Hindi sa nagmamaganda ko pero naniwala ako ng sandaling yon
Natakot si Badet na magkagusto si Tonyo sa akin. Kung tutusin, ay pwede kong asarin o painitin lalo ang ulo ni Badet. Pwede kong landiin ng kunwari si Tonyo para makaganti ako sa hindi magagandang bagay na ginawa niya sa akin. Pero hindi ko yung ginawa dahil naisip ko na naroon ako para magtrabaho at hindi para makipag-away o makipagpaligsahan kay Badet. Umiwas na lang ako kay Tonyo habang nandoon siya at pagsapit ng hapon ay saka lang siya umalis. Habang nanonood ako ng TV sa sala ay nagtaka ko nang bigla na lamang pinatay ni Badet ang telebisyon. Hoy, bakit mo pinatay ang TV? Nanonood pa ako eh. Ano to? Feeling madam ka talaga eh, no? Tapos ka na ba sa lahat ng dapat mong gawin? Oo, Badet. Bago ako magpahinga, siniguro kong tapos na ang lahat ng inutos mo. Kahit nga yung paglilinis sa bubong, ginawa ko na. Well, may iuutos ulit ako sa'yo. Linisin mo yung CR ni na Mama at Sir dun sa kwarto nila. Saka yung mga ganung bagay. Hindi mo na dapat hinihintay pa na yung utos ko sa'yo eh. Ikaw na sanang magkusang maghanap ng dapat mong gawin dito. Ang tamad mo talaga. Ha? Sandali nga lang, Badet. Hindi sa nakikipag-away ako sa'yo Pero hindi ba dapat nagtutulungan tayo? Kasi trabaho natin yon. Bakit napapansin ko na mas marami akong ginagawa kaysa sa'yo? Hoy, Teresa! I-remind lang kita ha. Ganito kasi yan. Mas nauna ako sa'yo rito. Kaya mas superior ako sa'yo sa bahay na to. Kumbaga, ako ang mayordoma. Gets mo? Gets ko naman na ikaw mas nauna rito. Pero pwede bang ikaw muna maglinis ng banyo ni na Mama at Sir? Kasi pagod na ako sa dami ng ginawa ko kanina eh. Wala ka namang kasing ginawa maghapon kundi bantayan si Tonyo doon sa ginagawa niya sa garden. Excuse me? Ganun talaga ang ginagawa ko kapag nandito si Tonyo. Don't tell me na nagsiselos ka. Umamin ka nga sa akin. Bet mo ba si Tonyo? Pinagnanasaan mo ba siya, ha? Badet, huwag kang praning. Wala akong gusto kay Tonyo, lalo na't hindi ko siya kilala. Ang gusto kong sabihin ay ikaw muna maglinis ng banyo kasi pagod na ako. Hindi ba uso sa akin ang pahinga sa bahay na to? Hoy! Binabayaran tayo rito para magtrabaho. Saka nakalimutan mo na ba na pinag-usapan na natin lahat ng maruruming gawain ay ikaw ang gagawa? Di ba sabi ko ayoko maglinis ng banyo kasi sensitive ako sa matatapang na panglinis? Paano kung mahilo ako at mahimatay? Sige nga. Saka ayokong ginagamit ang mga kamay ko sa pagkuskus ng inidoro kasi nga nakakadiri. Kung ayaw mo magkuskus ng inidoro, sana hindi ka na nagtrabaho na kasambahay. Sandali nga, Teresa. Hindi ko na nagugustuhan yung tapas ng dila mo, ha? Okay, sige. Alam kong nagtataka ka kung bakit dapat lang na mas superior ako sa'yo. Para sa kaalaman mo, malaki ang utang na loob ni Ma'am Rosana at Sir Romeo sa nanay ko na dating kasambay dito. Ang nanay ko lang naman ang nag-alaga sa lahat ng anak nila. Kaya kung tutuusin, ay parang pamilya na ang turing nila sa akin. At ikaw, kayang-kaya kong sabihin sa mga amo natin na hindi na kita gusto at kapag ginawa ko yon, ay hindi sila magdadalawang isip na tanggalin ka. Napakadali mo lang palitan. Kaya wag kang nagmamataas sa akin, Teresa. Kung ayaw mo mawala ng trabaho, matuto kang ilugar ang sarili mo sa kung sino ka sa bahay na ito. Ako ang klase ng tao na hindi basta-basta nagpapaapi, lalo na kapag alam kong nasa tama ako, panyero. Ngunit iba ng sandaling yon. Napagtanto ko na kaya ni Badet na alisan ako ng trabaho. Hindi ako maaaring mawalan ng trabaho ng panahong yon dahil nag-iipon ako ng pera upang maipagpatuloy ko ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Kaya kahit ayokong masanay si Badet na palagi akong kinakayang-kayanan, ay sinunod ko na lang ang mga utos niya. Kinagabihan, ako ang pinagluto ni Badet ng hapunan. Naramdaman ko na nakita niya na natatakot ako sa sinabi niya na kaya niya akong mawalan ng trabaho, kaya inihanda ko ang sarili ko sa pagpapahirap ni Badet.
Afritadang manok ang niluto ko at pagsapit ng 8:00 ng gabi ay dumating na ang mga amo namin. Kinabahan ako nang tikman ni Ma'am Rosana at Sir Romeo ang ulam na niluto ko. Teka, sino sa inyo nagluto nitong afritada? Ikaw ba, Badet? Naku, hindi po ako, sir. Si Teresa po nagluto niyan, sir. Sabi ko na nga be, hindi masarap eh. Sinabihan ko na po yan si Teresa kanina na ako na po magluluto kasi sanay po kayo sa luto ko. Pero masyado siyang mapilit eh. Bida-bida kasi. Actually, masarap siya. Mas masarap ito sa afritada na niluluto mo, Badet. Malinamnam ito at hindi overcook ang mga patatas. Iyan nga rin na napansin ko. Hindi ko akalain na masarap ka palang magluto, Teresa. May karinderya po kasi ang lola ko sa probinsya namin at talagang masarap po siyang magluto. Siya po ang nagtuturo sa akin na magluto ng iba't ibang mga putahe. Mabuti naman. Sa susunod ay ikaw na nga ulit ang magluto. Hindi ba galing ka sa Bicol? Kaya mo ba ang Bicol Express o kaya ay ang laing? Naku sir, opo, kaya-kaya ko po lutuin ang mga yon. Lalo na po ang laing. Specialty ko po yun eh. Hayaan niyo po sir. Sa susunod po, magluluto po ako ng laing. Aasahan namin yan ha. Parehas kasi naming paborito ni Rosana ang laing. Alam mo, Badet, mas mabuti na magpaturo ka magluto kay Teresa. Sigurado ko na marami kang matututunan sa kanya. Ha? Sige po sir. Minsan po magbabanding po kami ni Teresa sa kusina. Diyosera. Palihim akong inirapan ni Badet. Kaya alam ko na hindi niya nagustuhan ang pagpuri ng mga amo namin sa niluto ko. Kinabahan ako dahil baka may gawin o sabihin na naman sa akin si Badet kapag kaming dalawa na lang ang magkasama. Hindi nga ako nagkamali sa inala ko dahil habang mag-isa ako sa kwarto ay biglang pumasok si Badet. Pinababa niya ako sa higaan ko at bigla niya akong sinabunutan. Aray! Aray, Badet! Bitiwan mo ang buhok ko! Dapat lang to sa mga kagaya mong bida-bida. Kung inaakala mo naman na mapapalitan mo ako sa kusina, nagkakamali ka! Nagagalit ka ba? Dahil napuri ni Sir at Mama ang luto ko. Hindi ko naman kasalanan yon dahil ikaw ang nag-utos sa akin na magluto, di ba? Alam ko na ang akala mo ay hindi ako marunong magluto at plano mo akong ipahiya sa kanila. Pero hindi ka nagtagumpay, Badet. Kahit kailan talaga ay hindi nagtatagumpay ang kasamaan. At sinong tinutukoy mong kasamaan, ha? Ako ba? Sino pa ba? Alangan naman ako, hindi ba? Ganun, ha? Pwes, ipapakita ko sa ngayon kung gaano ako kasama. Ipinagwasi-wasa ni Badet ang buko hanggang sa biglang bumukas ang pinto at agad na binitiwan ni Badet ang aking buhok. Nang pumasok si Ma'am Rosana, may pagtataka niya kaming tinignan. Sandali nga, ano nangyayari dito? Nag-aaway ba kayong dalawa? Ha? Nag-aaway? Naku, hindi po, ma'am. Bakit naman po kami mag-aaway ni Teresa? BFF po kami niyan. Di ba, Teresa? Ha? Opo, ma'am. Hindi po kami nag-aaway. Bakit sinasabunutan mo si Teresa, Badet? Ha? Nag-aharutin lang po kami. Ito po kasing si Teresa eh. Tinutokso kay Tonyo. Biruan lang po yung pagsabunot ko sa kanya. Ganun ba? Akala ko talaga'y nag-aaway kayo. Ayoko na nag-aaway kayo kasi kayo ang madalas na maiwan dito sa bahay. Sa kamalas ang nag-aaway, ha? Oo nga pala, ito yung pang-grocery bukas. Narito na rin ang listahan ng mga kailangan bilhin. Ikaw na ang bahala rito, Badet. Sige po, ma'am. Ako na po mag-grocery bukas. Matapos yun, ay lumabas na ng maid's room si Ma'am Rosana. Isinarado ni Badet ang pinto at matalim ang mga matang tinignan niya ako. Dinuduro niya ako at mataray niya akong kinausap. Kapag nagsumbong ka kina Sir at Ma'am na inaaway kita, humanda ka talaga sa akin. Gagawin ko talaga ang lahat para mawalan ka ng trabaho. Huwag mo akong sinusubukan. Kayang-kaya kong paniwalain sila Sir na ikaw ang nangaaway sa akin. Mas paniniwalaan nila ako kasi mas may tiwala sila sa akin kesa sa'yo.
Bakit kasi hindi mo nalang subukan maging mabait, Badet? Mabait lang ako sa taong mabait sa akin. Pero sa'yo, hindi ako magiging mabait dahil malakas ang feeling ko na malakas ang inggit mo sa akin. Badet, ikaw lang ang nag-iisip na naiinggit ako sa'yo. Isa pa, wala akong dapat na ikainggit sa'yo. At talagang sumasagot ka pa, ha? Magpasalamat ka dahil oras na ng skincare ko ngayon. Dahil kung hindi, itutuloy ko talagang pagsabunot ko sa'yo hanggang sa makalbo ka. Hindi ko na sinagot si Badet dahil baka mas lalo siyang mainis o magalit sa akin. Ayoko kasi na umabot ako sa punto na gaganti na ako sa kanya, kaya naisip ko na mas mabuting ako na lang ang umiwas sa gulo. Nang sumunod na araw, pagkatapos mag-almusal, ay umalis si Badet para mag-grocery. Habang abala ko sa paghuhugas ng mga pinagkainan, ay biglang tumunog ang doorbell. Ang akala ko ay bumalik si Badet dahil meron siyang nakalimutan. Pero si Tonyo ang nakita ko sa labas. Agad ko siyang pinagbuksan ng gate para makapasok siya. Tonyo, anong ginagawa mo rito? Hindi ba tapos na yung trabaho mo kahapon? Tumawag kasi si Ma'am Rosana sa akin kagabi. Ang sabi niya ay itanim ko tong mga dala kong rosas sa garden niya at maraming namatay na rosas doon. Kaya pinabalik niya ako ngayon. Naku, paano kaya yan? Wala si Badet dito. Kasi nag-grocery siya. Wala mag-aasikaso sa'yo. Mas okay nga na wala si Badet eh. Ha? Bakit naman? Di naman talaga niya ako inaasikaso eh. Nakikipagkwentuhan lang siya sa akin eh. Ang totoo nga niyan, naaabala ako sa ginagawa niya kasi naiilang ako magtrabaho kapag palagi siyang nasa tabi ko eh. Huwag mo na lang sasabihin sa kanya kasi baka magalit sa akin yun. Hindi. Hindi ko talaga sasabihin sa kanya. Nasaan na nga pala yung mga itatanim mo? Nandun sa labas. Sandalit dadaling ko mga yun sa garden. Tutulungan na kita para mas mapabilis ka. Sige. Maraming salamat, Teresa. Pakiramdam ko ay huminto ng ilang segundo ang pagtibok ng puso ko nang matamis na ngumiti sa akin si Tonyo. Doon ko nakita ang karisma niyang taglay, kaya hindi ako nagtaka kung bakit patay na patay si Badet sa kanya. Tinulungan ko si Tonyo na ipasok ang mga itatanim niyang rosas. Pagkatapos ay hinayaan ko na siyang magtrabaho at hindi ko na siya inabala. Makalipas ang mahigit 1 oras ay naisipan kong dalhan ng pagkain at inumin si Tonyo. Ininit ko sa microwave ang spaghetti at kumuha ako ng orange juice sa ref. Dinala ko ang mga yon sa garden at inilapag ko sa lamesang naroon. Tonyo, tama na muna yan. Magmerienda ka na muna. Uy, salamat Pero sana hindi ka na nag-abala. Hayaan mo na. Mahirap magtrabaho ng gutom. Paano mo nalamang gutom na ako? Hindi kasi ako nakapag-almusal sa bahay. Nagmamadali kasi akong pumunta rito. Ewan ko, naisipan ko lang na dalang ka ng pagkain eh. Sige na, kainin mo na yan. At babalik na lang ako sa ginagawa ko. Mamaya ka na bumalik sa ginagawa mo. Dito ka na muna at makipagkwentuhan ka na muna sa akin. Ha? Makipagkwentuhan? Ano naman pag-uusapan natin? Kung ano-ano lang. Gaya ng mga bagay na tungkol sa'yo at sa akin. Bago ka pa lang kasi rito. At iisa pa ang mga amo natin. Kaya mas okay kung mas makikilala natin ang isa't isa, di ba? Naku, wag na at baka mamaya magalit si Badet sa akin kapag nalaman niya na nakikipagkwentuhan ako sa'yo. Bakit naman siya magagalit? Ikaw naman, masyado kang pa-inosente. Obvious naman na may gusto sa'yo yung tao eh. Siyempre, normal na magselos yun kapag nalaman o nakita niya na may kinakausap kang ibang babae. Ramdam ko nga na may gusto sa akin si Badet. Pero hindi naman ibig sabihin nun eh. Wala na akong karapatang makipag-usap sa ibang tao. Sige na, saglit lang tayo mag-uusap. Kapag tapos na ang kumain, babalik na rin naman ako sa pagtatanim eh. Dahil mukhang hindi pa naman babalik si Badet, ay nakipagkwentuhan muna ako kay Tonyo. At dahil parehas kami ng probinsyang pinanggalingan, ay marami agad kaming napag-usapan. Tinanong ako ni Tonyo kung meron akong nobyo at nang sabihin kong wala, ay ngumiti siya ng malaki. Sa kwentuhan namin na yon,
ay nalaman ko na magaan kausap si Tonyo at mukhang mabait siya. Naging palagay kagad ang loob ko sa kanya, kaya hindi namin namalayan na napakatagal na pala ng aming kwentuhan. Maging ang pagdating ni Badet ay hindi na rin namin napansin. Nagulat na lang kami ni Tonyo nang nasa tabi na pala namin si Badet. Sinasabi ko na nga ba? May pagdanasa ka kay Tonyo na babae ka! Napakalandi mo! Haliparot ka! Wala kang delikadesa! Teka, uminahon ka, Badet. Huwag kang paranoid. Ang dami mo na kagad nasabi. Nakita mo ba may ginagawa kami masama ni Tonyo? Nag-uusap lang kami rito. Kahit na, sigurado ko na nilalandi mo siya. Kunwari ka pang mabait. Yun naman pala ay nasa loob ang kulo mo. Alam ko na ang galawan ng mga babaeng kagaya mo. Ahas! Teka, Badet, sandali lang. Huminahon ka muna. Totoo naman ang mga sinabi ni Teresa. Nag-uusap lang kami at wala kaming ginagawang masama. At hindi rin maganda na sinasabihan mo siya ng kung ano-ano. Huwag mo na nga ipagtanggol ang babaeng yan. Ako ang dapat nakampihan mo dahil mas matagal na tayo magkakilala. Huwag ka magpapadala sa salita ng babaeng yan dahil nilalandi ka lang niya. Ano naman kung landiin niya ako? Parehas naman kaming single at wala namang masama kung magkwentuhan kami. Kung magkagustuhan man kami ni Teresa ay wala ka ng pakialam doon at wala kang karapatan na diktahan ako kung sinong dapat kong kausapin dahil wala naman tayong relasyon bukod sa pagiging magkaibigan natin. Ha? Anong sinabi mo? Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo, Tonyo? OMG! Ikaw na babae ka! Anong ginawa mo kay Tonyo? Alam ko na. Ginayuma mo siya, no? Isa kang mangkukulam! Mangkukulam ka! Hoy! Huwag mo akong pinagbibintangan mangkukulam, ha? Hindi ako mangkukulam at hindi ko ginayuma si Tonyo. Kung hindi mo siya ginayuma, malamang siniraan mo ko sa kanya ng kung ano-ano. Hayop ka. Kaya pala ganyan siya kung magsalita sa akin ngayon. Hindi kanya siniraan sa akin, Badet. Walang sinabing masama si Teresa tungkol sa'yo. Nagkwekwentuhan lang kami dito at kinikilala namin ang isa't isa. Anong nangyari sa'yo, Tonyo? Nagbago ka na sa akin simula nang dumating ang babaeng yan. Samantalang dati ay never mo akong sinisigawan. Umanda ka sa aking babae ka. Sisiguraduhin ko na mawawala ka sa bahay nito. Hindi mo kilala kung sino ang ginalaban mo. Galit na galit at naluluwang iniwan kami ni Badet. May pag-aalalang napatingin ako kay Tonyo dahil sa pagbabantang ginawa ni Badet. Tonyo, paano yan? Baka ipatanggal ako ni Badet sa trabaho ko dito. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Kailangan ko makaipon ng sapat na pera para may pagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Huwag ka mag-alala. Kasi madalas ay hanggang salita lang yan si Badet. Galit lang yun, kaya niya yun nasabi. At isa pa, kung magsusumbong man siya ng kung ano-ano sa mga amo natin ay akong bahala sa'yo, ipagtatanggol kita. At kasama mo kung magsasabi ng totoo sa kanila. Sa kabila ng sinabi ni Tonyo, ay hindi pa rin nawala ang takot at kaba ko. Wala kasi akong ideya kung ano ang kayang gawin ni Badet at sigurado ko na kung sakaling magsumbong siya ng kasinungalingan kina Sir Romeo at Ma'am Rosana ay mas maniniwala sila kay Badet dahil mas matagal na nila itong kasama. Sa mga lumipas na araw ay nakiramdam talaga ako ng gusto, Panyero. Tuwing gigising ako sa umaga o kaya naman ay makakasama ko sa pagkain ng aming mga amo ay palagi kong iniisip na kakausapin nila ako at sasabihin nila na wala na akong trabaho. Pero 1 linggong lumipas mula noong nakita ni Badet na magkausap kami ni Tonyo ay wala namang nangyaring hindi maganda. Ang tanging napansin ko lang ay hindi na ako kinakausap ni Badet. Mas lalo pang tumindi ang katahimikan sa bahay nang nagbakasyon sa Europe ang aming mga amo. Alam ko na hindi pwedeng magtagal na hindi kami nagkikibuan ni Badet. Kaya nang nakita ko siyang mag-isang nakaupo sa garden ay nilapitan ko siya.
Umupo ako sa bakanting upuan sa harapan niya at nakatanggap ako ng matalim na irap mula sa kanya. Badet, alam kong galit ka sa akin pero nagpapasalamat ako sa'yo kasi hindi mo kinausap si Ma'am at Sir para paalisin ako dito. Malaking bagay kasi para sa akin na meron akong trabaho kasi kailangan ko mag-ipon ng pera para makabalik ako sa pag-aaral eh. Talagang dapat ka magpasalamat sa akin. Kasi naaawa pa ako sa'yo kahit tinraidor mo ko. Ganyan ka ba talaga ha? Hindi ka ba talaga marunong umintindi? Unang araw mo pa lang dito ay sinabi ko na sa'yo na wag mo lalapitan si Tonyo. Pero nung ginawa mo, hindi mo lang siya nilapitan. Nilandi mo pa. Mali ka, Badet. Wala kaming ginawang masama ni Tonyo. Nag-usap lang talaga kami. Siyempre, katabaho natin siya kaya gusto niya akong maging ka-close. Ayoko maging bastos sa kanya. Kaya kinausap ko na rin siya. Diyan naman nagsisimulan lahat eh. Sa pakikipag-usap. Tapos hindi magtatagal ay lalandi mo na siya hanggang sa tuluyan mo na siyang maagaw sa akin. Badet, hindi ko aagawin si Tonyo sa'yo. Dahil wala naman akong gusto sa kanya. Pero gusto kitang payuhan, Badet ha. Sa ginagawa mo kasi na masyadong bulgar ang pagpapakita mo ng interes kay Tonyo, ay baka ma-turn off siya sa'yo. Alam mo kasi, maraming lalaki na ang gusto sa isang babae ay yung may konting mystery. Kung palagi mo siyang hahabulin at susundan, baka hindi ka niya magustuhan. Wow ha! Kung makapagpayo ka naman, parang ang dami mo ng karanasan sa mga lalaki. Masyado ka naman feeling love guru. Saka obvious na kaya mo yan sinasabi ay para tigilan ko na si Tonyo, tapos ikaw naman ang gagapang papunta sa kanya. Huh. Kala mo ha? Badet, hindi ka ba talaga marunong makaintindi? Sinabi nang wala akong gusto kay Tonyo. Kinakausap kita ngayon para kahit papano ay magkalinawan na tayong dalawa. Alam ko at tanggap ko na hindi tayo magiging magkaibigan kasi magkaiba tayo ng ugali. Pero sana, kahit maging sibil lang tayo, okay na sa akin yun. Napaka-plastic mo talaga. Hindi uubra sa akin yung bait-baitan effect mo na yan. Ay naku, tiyan ka na nga. Nagsasayang lang ako ng oras sa pakikipag-usap sa'yo. Che! Tumayo si Badet at nagmamadali siyang naglakad papasok sa bahay. Sinundan ko siya. Nang nasa unahan ako ng bahay, ay nakita ko si Tonyo na nasa labas ng gate. Pagbukas ko ng gate ay nagulat ako nang iabot niya sa akin ang isang bungkus ng iba't ibang klase ng bulaklak. Tonyo? Ano yan? Bakit ngayon ka lang ba nakakita ng bulaklak at tinatanong mo pa kung ano ito? Hindi ang ibig ko sabihin para sa niyan. Ibibigay mo ba yan kay Badet bilang peace offering mo? Alam mo, mas mabuti na personal mong ibigay sa kanya kasi mas matutuwa yun. Hindi naman to para kay Badet eh. Para sa ito, Teresa. Pasensya ka na kung assorted ang mga bulaklak na ibibigay ko sa iyo kasi ito lang ang meron sa garden ng nanay ko eh. Ha? Pero bakit mo naman ako binibigyan ng bulaklak? Hindi pa naman ako patay ah. Ako ang patay, Teresa. Patay na patay ako sa iyo eh. Ayoko nang patagalin to at gusto kong maging honest sa iyo. Nung unang beses kitang nakita ay may kakaiba akong naramdaman sa iyo eh. Akala ko dati crush lang kita kasi napakaganda mo. Pero simula nun, wala, hindi ka na naalis sa puso't isip ko eh. Hanggang sa na-realize ko na may gusto na ako sa'yo kaya gusto ko na rin itanong sa'yo kung pwede ba akong manligaw sa'yo. Hindi kagad ako nakapagsalita, Panyero. Sobra akong nagulat sa confession ni Tonyo dahil hindi ko yun inaasahan. Ang totoo kasi ay may gusto na rin ako kay Tonyo pero natatakot ako na sabihin yun sa kanya dahil paniguradong mas lalong magagalit si Badet sa akin. Kaya hindi totoo ang sinabi ko kay Badet na wala akong gusto kay Tonyo. Sa huli ay tinanggap ko ang bulaklak ni Tonyo dahil ayokong masaktan siya kapag tinanggihan ko yun. Maraming salamat sa mga bulaklak.
Ibig bang sabihin niyan, Teresa pumapayag ka ng ligawan kita? Oo. Pumapayag na ako pero meron sana akong request. Ano yun? Sabihin mo. At kung kaya ko, gagawin ko. Okay lang ba na wag nating sabihin kay Badet na nanliligaw ka sa akin? Hanggang ngayon kasi galit pa rin siya sa akin. At ayoko mas tumindi ang galit niya sa akin kapag nalaman niya na nililigawan mo ko. Ganun ba? Sige. Naiintindihan ko. Pumapayag ako sa gusto mong mangyari. Wala namang problema sa akin yun Salamat, Tonyo. Dahil napakalawak ng pangunawa mo. Sige na, umalis ka na at baka makita pa tayo ni Badet. Masayang umalis si Tonyo at napahagik-gik ako dahil sa sobrang kilig. Pumasok ako sa bahay habang inaamoy-amoy ang mga bulaklak. Natigilan ako nang nakita ko si Badet na palapit sa akin. Inagaw niya ang mga bulaklak at nakataas ang isang kilay na tinigdan niya ang mga yon. Nakita ko na binigay sa'yo ni Tonyo to. Nanliligaw ba siya sa'yo? O baka naman, boyfriend mo na siya? Hindi Oo, si Tonyo nagbigay niyan pero ang sabi niya ay para yung kina Sir Romeo at Ma'am Rosana. Akin na yan na tinalagay ko sa altar. Sinungaling ka. Kahit kailan ay hindi nagbigay ng bulaklak si Tonyo kina Sir at Ma'am. Napakasinungaling mo talaga. Pasabi-sabi ka pa na wala kang gusto kay Tonyo, pero tumatanggap ka ng bulaklak mula sa kanya. Alam mo kung ano ang dapat gawin sa mga bulaklak na to? Ang dapat dito ay sinasampal sa makapal mong pagbumuka. Laking gulat ko nang ihampas nga ni Badet ang isang bungkus ng mga bulaklak sa mukha ko. Sinabunutan din niya ako at talagang galit na galit siya na para siyang isang asong bagong panganak. Hindi ako nagpatalo at nakipagsabunutan na rin ako sa kanya. Napakalandi mo talagang babae ka! Bakit kasi ikaw pa nakuwag ka sa bahay nila, sir? Ikaw ang sumira sa relasyon namin ni Tonyo! Hayop ka! Ilusyonada ka! Wala kayong relasyon ni Tonyo! At huwag ka na magtaka kung bakit tayo sa'yo ni Tonyo. Dahil kasing baho ng kilikili mo ang ugali mo! Ha? Hoy! Hindi ba baho ang kilikili ko? Bawiin mo ang sinabi mo! Bawiin mo! At bakit ko babawiin? Nagsasabi ako ng totoo. Ang arte-arte mo sa katawan pero pinapabayaan mo ang kilikili mo. Ang mura-mura lang ng tawas pero hindi ka makabili. Umaalingasaw ka. Walang hiya ka. Walang hiya ka talagang bruwa ka. Umanda ka. Dahil bilang na ang araw mo sa bahay na to. Sige, paalisin mo ko. At sasagutin ko na si Tonyo. Tapos doon na ako titira sa bahay nila. At magsasama na kaming dalawa habang ikaw ay bubula ang bibig sa sobrang inggit at selos. Lumabas din sa bunganga mo ang totoo. Nanliligaw nga sa'yo si Tonyo. Siguro ginamit mo ang katawan mo para maakit mo siya, no? Alam mo ba kung anong gusto kong gawin ngayon? Gusto kitang hubaran para makita ko na ang balat mo ay ahas. Kasi ahas ka! Wala akong inaahas sa'yo dahil wala kay ni Tonyo. Walang kayo. At para matigil na yung pag-iilusyon mo, ay sasagutin ko na talaga si Tonyo. Gusto mo ng gera, di ba? Pwes, pagbibigyan kita, Badet. Teresa! Badet! Anong nangyayari dito? Huminto kami ni Badet sa pagsasabunutan nang marinig namin ang galit na boses ni Sir Romeo. Agad naming binitiwan ang buhok ng isa't isa nang nakita namin sina Sir Romeo at Ma'am Rosana sa pintuan. Wala kaming kamalay-malay na nakauwi na pala mula sa pagbabakasyon. Ay, nandiyan na po pala kayo. Welcome back, sir, ma'am. Kumusta po ang Europe trip nyo? 1 linggo na nga kaming wala rito tapos pag-uwi pa namin Maaabutan pa namin kayo na para kayong mga tandang na nagsasabong. Akala ko ba'y magkasundo kayo? Ito po kasing si Teresa. Nilalandi po niya si Tonyo kahit alam niyang may unawaan na kami ni Tonyo. Sir, hindi po totoo yun. Ako po ang nililigawan ni Tonyo at walang gusto si Tonyo sa kanya. Hindi po niya yung matanggap, kaya po inaway niya ako. Hindi totoo yan! Ilusyonada ka! Ikaw ang ilusyonada! Tumigil na kayo!
Hindi maganda sa babae na nag-aaway sa iisang lalaki. Maglayo nga muna kayong dalawa. At ayoko na mauulit ito. Alam nyo na ayokong may nag-aaway sa pamamahay na ito. Kaya kung gagawin nyo ulit ito, ay pasensyahan tayo. Dahil parehas kayong mawawalan ng trabaho. Humingi ako ng tawad sa mga amo namin at nilinis ko ang mga nagkalat na bulaklak habang si Badet ay galit na pumasok sa maid's room. Maya-maya ay may mga lalaking pumasok na dala ang mga bagahe ni Sir Romeo. Bukod dun ay may ipinasok din silang napakalaking banga na mukhang mamahalin. Mas mataas pa yon kesa sa akin, panyero. Iniligay yun ng mga lalaki sa isang sulok at nagpaalala sa akin si Ma'am Rosana na ingatan namin ni Badet ang banga. Aniya ay sa Europe nila yon nabili at 1,000,000 ang halaga nun. Makalipas ang ilang araw ay tuluyang ko nang sinagot si Tonyo. Napagtanto ko kasi na wala nang dahilan para ilihim namin sa lahat, lalo na kay Badet, ang tungkol sa aming dalawa. Dahil nadulas na akong sabihin sa kanya ang katotohanan nung nagsabunutan kami. Hindi ko yung ginawa para mas lalong mainit si Badet sa akin, kundi nais ko lang maging totoo sa nararamdaman ko para kay Tonyo. Alam mo, Teresa, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na girlfriend na kita. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na sasagutin mo ako kasi, alam mo yun, napakaganda mo eh. Akala ko kasi ay sagwapo ka lang nakikipag-boyfriend. Huwag mo nga minamalit ang sarili mo, Tonyo. Ang gwapo mo kaya. Hindi naman mababaliw si Badet sa'yo kung di ka gwapo, di ba? Saka hindi ka lang gwapo, Tonyo. Napakabuti mo pang tao. At yun ang tunay na dahilan kung bakit mahal kita. Ganun ba? Teresa, salamat sa pagpapalakas ng loob ko. Pero maiba ako. Kumusta na nga pala kayo ni Badet? Tsaka alam ba niya na tayo na? Malakas ang pakiramdam ng babaeng yun. Kaya sigurado ako na alam na niya. Pero wala na akong pakialam kung malaman niya. Hindi na rin kasi natin may tatago sa kanya kung anong meron tayo. Saka mas magaan sa pakiramdam kung hindi natin ililihim sa kahit na sino tong relasyon natin, di ba? Wala naman tayong ginagawang masama at mali, di ba? Isang umaga, kami lang ni Badet ang nasa bahay. Naisipan kong maligo, pero nung nasa banyo na ako, ay naalala ko na wala akong dalang tuwalya. Babalik sana ako sa maid's room, pero nakita ko si Badet na may inilagay na kwintas ni Ma'am Rosana sa bag ko. Agad kong napagtanto na ipi-frame up ako ni Badet at papalabasin niya na ninakaw ko ang kwintas ni Ma'am Rosana. Nagmamadali akong bumalik sa banyo at nang narinig ko ang paglabas ni Badet sa maid's room, ay agad akong nagtungo roon. Kinuha ko sa bag ko ang kwintas ni Ma'am Rosana at isang ideya ang pumasok sa isip ko ng sandaling yon. Kinagabihan, habang nasa maid's room kami ni Badet para matulog, ay biglang pumasok doon sina Sir Romeo at Ma'am Rosana. Sino sa inyong dalawang pumasok sa kwarto namin habang wala kami rito kanina? Ha? Sino? Si Teresa po. Siya po naglinis doon kanina, sir. Bakit niyo po pala tinatanong? Nawawala yung gold necklace ng ma'am nyo. Nakalagay yun sa drawer, Teresa. Huwag mo sanang mamasamay ng itatanong ko, ha? Pero kinuha mo ba ang kwintas ng asawa ko? Naku sir, wala po akong kinukuhang kwintas doon. Pagkatapos ko po maglinis, lumabas na po kagad ako ng kwarto niyo. Wala po akong ginalaw sa drawer. Alam mo, Teresa, kung kinuha mo yung kwintas ni Ma'am Rosana, ay mas mabuti pang umamin ka na kagad at baka patawarin ka nila. Basta ako, alam ko sa sarili ko na hindi ako ang kumuha nun. Ang tagal-tagal ko na kaya rito at never ako nagnakaw. Hindi ako magnanakaw. Hindi malikot ang kamay ko. Wala akong ninanakaw na kahit na anong bagay sa kwarto ni na Ma'am at Sir. Sobrang importante ng kwintas na yon dahil bigay yon ng nanay ko sa akin. Pero para malaman natin kung nagsasabi kayo ng totoo, ay kailangan namin tignan ang mga gamit ninyo. Go lang, ma'am. Confident ako na wala sa mga gamit ko ang kwintas mo. Ewan ko na lang sa isa dyan. Hindi na ako nagsalita
at hinayaan ko na tignan ng mga amo namin ang mga bag at closet namin ni Badet. Lihim akong ngumisi nang nagtaka si Badet dahil walang nakitang kwintas sina Ma'am at Sir sa bag kung saan inilagay ni Badet ang nawawalang kwintas. At mas lalong nagulat si Badet nang natagpuan ni Sir Romeo ang kwintas sa shoulder bag na nakasabit sa likod ng pinto. Kaninong shoulder bag ito? Ha? Akin po yan, sir. Binili ko po yan sa ukay-ukay noong nakaraang buwan. Paano mo ipapaliwanag sa amin kung bakit nasa bag mo ang kwintas ni Rosana? Hindi ko po alam kung paano po napunta yan dyan, sir. Si Teresa po. Baka po inilagay ni Teresa yan para magalit kayo sa akin. At isipin nyo na magnanakaw ako. Huwag ka namang gumawa ng kwento, Badet. Wala sa pagkatao ko ang gagawa ng bagay na ikakapahamak ng ibang tao. Bakit kasi hindi mo nalang aminin na ikaw ang totoong kubuhan ng kwintas at baka mapatawad ka pa ni na Ma'am at Sir? Aminin mo na. Walang hiya ka! Ikaw ang naglagay niyan dyan! Tama na, Badet! Sumama ka sa amin at kailangan ka naming makausap. Walang nagawa si Badet, kundi ang sumunod sa mga amon namin palabas ng maid's room. Walang kaalam-alam si Badet na nakita ko nung inilagay niya ang kwintas na yon sa bag ko, kaya agad ko yung inilagay sa bag niya. Alam ko na mali ang ginawa ko, pero kung hindi ko yung ginawa, Panyero, aba malamang, ay mapapalayas ako ni na Sir Romeo. Isa pa, gusto kong iparamdam kay Badet ang resulta ng kasamaan niya. Maya-maya pa ay bumalik si Badet sa maid's room. Halatang galing siya sa pag-iyak dahil namumugto ang mga mata niya. Alam kong ikaw naglagay ng kwintas na yun sa bag ko. Magpasalamat ka. Dahil nadala ko sa pakiusap sina Sir, kaya hindi nila ako tatanggalin sa trabaho ko. Dahil kung hindi, ay hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Ikaw naman kasi, gagawa ka lang ng kababalagan, ay hindi mo pa ginalingan. Nakita kaya kita na inilagay mo sa bag ko yung kwintas? Siyempre, hindi ako papayag na masisi sa isang kasalanang hindi ko naman ginawa. Kaya inilipat ko yung kwintas sa bag mo. Bruha ka talaga! Mas bruha ka. Alam mo, kung ako sa'yo, ay magpapakabait na lang ako dahil lahat ng kasamaang ginagawa mo ay siguradong babalik sa'yo. Huwag mo akong pangaralan dahil hindi ikaw ang nanay ko. Humanda ka talaga sa akin, Teresa. Hindi pa ako tapos sa'yo. Gaganti ako at sisiguraduhin kong magsisisi ka na kinalaban mo ako. Simula nang dumating ka rito, ay nagkandaletse-letse na ang buhay ko. Una, inagaw mo sa akin si Tonyo. Tapos ngayon, pinagmukha mo pa akong magnanakaw sa mga taong ilang taon kong pinagsisilbihan. Unang-una, Badet, wala akong inagaw sa'yo. At pangalawa, pinaramdam ko lang sa'yo ang resulta ng kasamaan mo. Ikaw ang gumagawa ng bagay na ikakapahamak mo, Badet. Kaya kung nagkakandaletse-letse man ang buhay mo, ay hindi yun dahil sa akin, kundi dahil sa'yo. May takot akong naramdaman nang matalim akong tignan ni Badet bago siya humiga. Hindi yun ang unang beses na tinignan niya ako ng ganun, pero sa pagkakataong yun ay may kakaiba sa uri ng tingin niya sa akin. Makalipas ang ilang araw, ay naging normal naman ang lahat sa bahay na yon, Panyero. Hindi na lihim sa lahat ang pagiging magkasintahan namin ni Tonyo at ginawa ko ang lahat para hindi na kami mag-away ni Badet. Isang gabi, habang mahimbing ako natutulog, ay bigla akong nagising nang naramdaman ko na parang binuhusan ng mainit na tubig ang aking muka. Malakas akong sumigaw dahil naramdaman ko na nalapnos ang buong muka ko. Maya-maya pa ay kumatok sa pinto ng maid's room ang mga amo namin at si Badet ang nagbukas ng pinto. Patuloy pa rin ako sa pagsigaw dahil sa sobrang sakit ng muka ko. Ano na namang nangyayari dito? Nag-aaway na naman ba kayo? Hindi po, sir. Ewan ko ba dyan kay Teresa at bigla na lamang sumigaw? Masyadong agaw eksena talaga ang babaeng yan. Tulungan niyo po ako.
Ang mukha ko! Nasusunog po ang mukha ko! Anong nasusunog ang sinasabi mo? Ha? Nababaliw ka na ba? Nagsasabi ako ng totoo. Nararamdaman kong may mainit na tubig na ibinuhos sa mukha ko. Mukhang nananaginip ka lang, Teresa. Wala namang problema ang mukha mo. Tumingin ka sa salamin para malaman mo. Umiiyak akong tumayo. At pagharap ko sa salamin panyero ay natigilan ako dahil wala namang lapnos ang aking mukha. Maging ang sakit na nararamdaman ko ay para bang bula na naglaho. Oh, ano? Anong masasabi mo ngayon? Pero naramdaman ko talaga kanina na may mainit na tubig na ibinuhos sa mukha ko. Hindi naman ako sisigaw ng gano'n na walang dahilan. Maniwala kayo, sir. Naramdaman ko talaga yon. Sus, ang sabihin mo nagpapapansin ka lang sa amin o hindi kaya trip mo lang talagang mang-istorbo ng mga natutulog. Tama na yan, Badet. Baka nananaginip lang talaga si Teresa. Ang mabuti pa ay bumalik na kayong lahat sa pagtulog. At huwag na kayo mag-aaway, ha? Baka naman paglabas namin ng kwarto nyo magbangayan na naman kayo. Nang umalis na sina Sir Romeo, ay nanatili akong nakatayo sa salamin. Patuloy kong tinignan ang mukha ko roon dahil nais kong masiguro na wala talagang nangyaring masama sa akin. Nang patay na ni Badet ang ilaw, ay saka lang ako humiga at bago ko matulog ay nagdasal muna ako upang humingi ng proteksyon mula sa Panginoong Diyos. Kinabukasan ay dumating si Tonyo para ayusin ang garden ni Ma'am Rosana. Habang mag-isa akong nakaupo sa kusina, ay lumapit sa akin si Tonyo at kumunot ang noo niya nang tumingin siya sa mukha ko. Ano yan? Ano nangyari sa mukha mo? Ayos ka lang ba? Bakit? Ano bang meron sa mukha ko? Sobrang pula kasi ng mukha mo, Teresa eh. Hindi mo ba alam yan? Nagmamadali akong pumunta sa maid's room upang tignan ang mukha ko sa salamin. Napasinghap ako dahil sobrang pula talaga ng mukha ko. Hanggang sa sinundan ako roon ni Tonyo. Ano to? Bakit nagkaganito ang mukha ko? Nang nagising naman ako kanina, ay hindi pa to ganito. Teka, baka may ginagamit kang produkto sa mukha mo. Wala. Naghihilamos lang ako sa gabi bago matulog. Hindi naman ako kagaya ni Badet na bago matulog napakaraming pinapahid sa mukha. Saka parang ang kati-kati niya. Sobrang kati na mukha ko, Tonyo. Naku, wag mong kamutin. Baka mamaya magsugat yan. Hindi ko kaya, Tonyo. Gusto ko siyang kamutin ng kamutin. Ang kati niya talaga, sobra. Bukod sa sobrang kate ng mukha ko, ay tila may mga insekto ring gumagapang sa mukha ko. Kaya hindi ko nagawang pigilan ang sarili kong kamutin ng mariin ang mukha ko. Wala na akong pakialam kahit nagkakanda sugat-sugat na ang mukha ko ng oras na yon. Mariin na hinawakan ni Tonyo ang mga kamay ko. Nagpumiglas ako pero wala akong laban sa lakas niya. Tama na! Nagkakanda sugat na ang mukha mo dahil sa pagkamot mo. Tama na yan, Teresa! Bitiwan mo ko, Tonyo! Gusto kong kamutin ang mukha ko! Sobrang kati ng mukha ko! Tiisin mo lang! Dahil kung hindi, baka kung anong mangyari sa mukha mo. Dadali na lang kita sa ospital ngayon para malaman natin kung ano nangyayari sa'yo. Kumalma ka lang, okay? Tulungan mo ko, Tonyo! Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit nagkakaganito ang mukha ko! Huwag ka matakot, Teresa. Tutulungan kita. Hindi kita iiwanan. Okay? Inalalayan ako ni Tonyo sa paglabas ng bahay. Nang nasa kalsada na kami, ay pumara siya ng taxi at nagpahatid kami sa malapit na ospital. Sa ospital ay agad akong tinignan ng doktor. Ang sabi ng doktor ay baka may kinain ako na naging dahilan para matrigger ang allergy ko. Sinabi ko na wala akong allergy sa kahit na anong pagkain. Ang ginawa ng doktor ay niresetahan na lang niya ako ng gamot sa allergy na agad namang binili ni Tonyo. Sa mga lumipas na araw ay mas lalong lumala ang lagay ng mukha ko, panyero. Nawawala naman ang pagkatinon sa tuwing umiinom ako ng gamot pero babalik din pagkalipas ng ilang araw. At kapag kumakati siya
ay hindi ko kayang pigilan ang sarili ko na kamutin yun ng malala na naging resulta ng pagkakaroon ng maraming sugat sa aking muka. Bukod pa po roon ay tinubuan ako ng malalaking pimples. Halos ayoko na ngang humarap sa salamin dahil hindi ko kayang makita ang muka ko na puro sugat at puno ng tigyawat. Iba't ibang gamot at cream na rin ang ginamit ko pero kahit isa ay walang nagpagaling sa akin. Isang gabi, habang naglalagay ako ng cream sa mukha ko ay pumasok si Badet sa maid's room at mahina siyang tumawa. Dahil sa hindi magandang nangyayari sa mukha ko, ay mabilis uminit ang ulo ko kaya hindi ko napigilang pansinin si Badet. Anong nakakatawa? Pinagtatawanan mo ba ako? Bakit? Meron bang katawa-tawa sa'yo, ha? Ay, oo nga pala, yung mukha mo. Ano ba kasing nangyari sa mukha mo? Bakit nagkakaganyan yan? Sa totoo lang, parang tosino na may pagkalungganisa na ngayon ang mukha mo eh. Nakakadiri. Buti at natitiis pa ni Tonyo na ang pangit na ng girlfriend niya. Magpasalamat ka na lang. At hindi sa ito nangyari. Well, hindi talaga mangyayari sa akin ng ganyan. Kasi alaga ko ang mukha ko. Alam mo naman na ang dami kong pinapahid sa face ko na pampaganda, di ba? Bakit hindi mo itry na maghanap ng pampaganda ng ugali? Baka kasi may pag-asa pang gumanda yung ugali mo. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Baka isang araw ay katukin ka ng karma. Tapos saka ka lang magsisi kapag huli na ang lahat. Wow ha! Sa'yo pa talaga nang gagaling ang mga salitang yan. Isipin mo nga kung sino sa ating dalawa ang kinakarma ngayon. Tingnan mo nga yung mukha mo sa salamin at sabihin mong hindi ka pa kinakarma. Malamang ay yan ang parusa sa'yo dahil inagaw mo sa akin si Tonyo. Gumising ka na nga sa ilusyon mo, Badet. Wala akong inagaw sa'yo. Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin matanggap na boyfriend ko na si Tonyo? Paano kung sabihin kong oo, ha? Para sa kaalaman mo, kung hindi ka sana umiksena, ay ako na ang girlfriend ni Tonyo ngayon at hindi ikaw. Saka sa tingin mo ba, sa nakakadiri mong itsura ngayon, ay mamahalin ka pa rin ni Tonyo? Hindi si Tonyo ang klase ng lalaki na tumitingin sa panlabas na anyo. Kaya alam ko na hindi siya makikipaghiwalay sa akin dahil lang nagkaganito ang mukha ko. Hindi mo pa nga pala talaga kilala si Tonyo. Mahilig talaga yon sa magagandang babae. Well, maganda ka naman talaga, kaya kanya nagustuhan. Pero noon yon. Ngayon kasi, kahit siguro aso, ay hindi magagandahan sa'yo. Concern lang ako sa'yo, Teresa. Kaya sinasabi ko na kagad kung ano ang pwedeng mangyari para makapag-ready ka. Hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Mahal ako ni Tonyo, kahit ano maging itsura ko. Well, kung yun ang gusto mong paniwalaan ay bahala ka sa buhay mo. Pero sa oras na iwanan ka ni Tonyo dahil sa pangit mong muka, ay huwag mong sabihin sa akin na hindi ako nagpaalala sa'yo, ha? Isang makahulugang ngiti ang pinakawalan ni Badet bago siya humiga. Matiim kong tinignan ang mukha ko sa salamin at naluha ako dahil sobrang layo na talaga ng itsura ko sa dati kong mukha. Kahit ako ay nandidiri na sa sarili ko ng sandaling yon. Naging matindi ang epekto sa akin ng mga sinabing yun ni Badet, Panyero. Palagi na lamang akong nag-iisip na baka isang araw ay makipaghiwalay na sa akin si Tonyo. May mga pagkakataon pa nga na nananaginip ako na may kasamang magandang babae si Tonyo habang pinagtatawan na nila akong dalawa. Pakiramdam ko tuloy ay mawawala na ako sa katinuan ng panahong yun. Mas lalo pa akong pumangit sa paglipas ng mga araw. Unti-unti na akong nawawalan ng pag-asa na babalik pa ang dati kong muka. Sinabayan pa yon ng palagi kong pag-iisip na anumang oras ay makikipaghiwalay na talaga si Tonyo sa akin. Kaya nang muli kaming nagkita, ay isang desisyon ang aking binitiwan. Tonyo,
May sasabihin sana ako sa'yo eh. Hindi madali to pero nakapagdesisyon na ako. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Teka. Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi, Tonyo. Seryoso ako. Gusto ko nang tapusin ang relasyon nating dalawa. Ha? Pero, bakit? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo na hindi ko alam? Sabihin mo nga. Wala. Ang totoo nga niyan napakabuti mong boyfriend. At ramdam ko na mahal mo ko. Yun naman pala eh. Naguguluhan ako. Bakit gusto mong makipag-iwalay? Ano ba nangyayari? Dahil hindi na ako bagay sa'yo, Tonyo. Tignan mo naman ang mukha ko. Napakapangit ko na. Nakakadiri na ang itsura ko ngayon at alam ko na darating ang panahon na hindi mo na makakaya na magkaroon ng nobya na may ganitong mukha. Kaya naisip ko na bago pa yun mangyari, ay tapusin na natin ito. Teresa, ano ka ba? Hindi mangyayaring sinasabi mong yan. Hindi mababaw ang pagmamahal ko sa'yo para bumasi lang ako sa itsura mo. At isa pa para sa akin, ay napakaganda mo pa rin. Tignan mo nga ako, Teresa. Mahal na mahal kita. Kaya parang awa mo na. Huwag ka naman makipag-iwalay sa akin, oh. Pero hindi na akong karapat-dapat sa'yo, Tonyo. Mas mabuti pang humanap ka na lang ng ibang mamahalin mo. Yung maganda. At hindi parang halimaw ang mukha. Tama na, Teresa. Ayoko lang nakakarinig ng mga ganyang salita mula sa'yo. Mahal kita. Mahal kita, Teresa. At walang kahit na anong bagay ang makapagpapabago ng nararamdaman ko sa'yo. Naintindihan mo? Tsaka ano ka ba? Huwag mong iisipin na iiwanan kita dahil lang sa nangyayari sa'yo ngayon. Basta nandito lang ako palagi hanggang sa gumaling ka na. Magdasal lang tayo dahil walang imposible sa Panginoon. Ano ba kasing pumasok sa isip mo at nasasabi mo mga bagay na yan? Si Badet kasi, ang sabi niya ay mahilig ka daw sa magagandang babae kaya darating ang araw. Naiiwanan mo rin ako kasi ang pangit-pangit ko na. Hindi totoo yun. Saka wag kang nakikinig at naniniwala sa kahit na anong sabihin ni Badit sa'yo. Sa akin ka lang maniwala, Teresa, okay? Mahal na mahal kita. Tanging marahang tango na lang ang isinagot ko kay Tonyo. Nang yakapin niya ako, ay hindi ko napigilan talaga ang paggagulgol dahil mas naramdaman ko ng sandaling yon ang wagas na pagmamahal sa akin ni Tonyo. Isang araw ay inaya ako ni Tonyo na lumabas. Nung una ay tumanggi ako dahil simula nang nasira ang mukha ko, ay nahiya na akong makipagkita sa ibang tao. Pero naging mapilit si Tonyo at hindi niya ako tinigilan hanggang sa sumama na ako sa kanya. Nagtaka ako nang dalhin ako ni Tonyo sa isang maliit na bahay at humarap kami sa isang matandang lalaki. Ipinakilala ni Tonyo sa akin ang matanda na ang pangalan ay Mang Ongpong. Ayon sa kanya, ay mahusay na albularyo si Mang Ongpong at baka ito ang makapagpapagaling sa mukha ko. Hinayaan kong gamutin ni Mang Ongpong ang mukha ko. Pinulsuan niya ako at sinuob niya ako. Pagkatapos nun ay kapwa kami nagulat ni Tonyo sa sinabi niya. Kinukulab ka, Inig! Isang babae na may malaking inggit ang nakita kong gumagawa nito sa'yo. Ang plano niya ay sirain ang iyong mukha dahil iniisip niya na ang mukha mo ang dahilan kung bakit hindi niya nakuha ang isang bagay na inakala niya na dapat ay sa kanya. Si Badet. Siya rin ang naisip ko sa sinabi ni Mang Ongpong. Mang Ongpong, kaya niyo po bang pagalingin si Teresa?
Hirap na po kasi siya eh. Kaya naman, pero hindi kagad-kagad ha. Isa pa, iba ang paraan ko sa paggamot ng mga taong kinukulam, kagaya ni Teresa. Ang ginagawa ko ay papapasukin ko ang utak ng taong nagpakulam o kumukulam sa'yo hanggang sa hindi na siya makatulog ng maayos at uusigin siya ng kanyang konsensya. Pagkatapos nun, ay kusa siyang aamin at titigilan na niya ang pagpapahirap sa iyo. Mang Umpong, gaano po katagal bago ako gumaling o ititigil ng kumukulam sa akin ang kanyang ginagawa? Ang sakit na po kasi talaga, hirap na ako. Yan ang hindi ko masasagot dahil depende yan sa konsensya ng taong yun. Ipagdasal na lamang natin na malambot ang puso niya at madali ko siyang mapapasuko upang mangyari ang gusto nating mangyari. Agad naming binigay kay Mang Umpong ang buong pangalan ni Badet. Nagbayad kami sa kanya at nangako ko na kapag gumaling ako ay magbabayad uli ako sa kanya. Habang naglalakad kami pauwi, ay galit na nagsalita si Tonyo. Anak ng putya, alam kong masamang ugali ni Badet, pero hindi ko akalain na aabot ang kasamaan niya ng ganito. Sino kayang mangkukulam ang binayaran niya para sirain ang mukha mo? Umanda talaga sa akin ng Badet na yan eh. Sa oras na makita ko siya. Alam kong galit ka, pero pigilan mo ang sarili mo, Tonyo. Hindi dapat malaman ni Badet na alam na natin na siya ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang mukha ko. Baka magkagulo pa tayo sa gagawin ni Mang Umpong, di ba? Sa bagay, tama ka. Pasensya ka na kasi hindi ko gusto na merong nananakit sa'yo lalo na't alam ko na wala ka namang ginawang masama kay Badet eh. Ginawa niya lang yan dahil hindi niya kayang tanggapin na ikaw ang mahal ko at hindi siya. Basta, ang gawin na lang natin ay ipagdasal natin na sana'y magtagumpay si Mang Umpong sa paggamot sa akin. Pero salamat kasi dinala mo ako sa kanya. Kahit papano ay nagkaroon ako ng pag-asa na babalik pa sa dati ang mukha ko. Walang anuman. Siyempre, mahal na mahal kita. At nasasaktan ako kapag nakikita kitang malungkot dahil sa nangyayari sa'yo ngayon. Mahal na mahal din kita, Tonyo. Maraming salamat dahil nandiyan ka palagi sa tabi ko. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. Mas lalo kong naramdaman kung gaano ako kapalad na si Tonyo ang naging nobyo ko, Panyero. Siya kasi ang klase ng lalaki na gagawin ng lahat para protektahan ang mga tao na mahal niya. At nang sandaling yun, ay umasa ako na hindi magtatagal ay matatapos na rin ang paghihirap ko na si Badet pala ang punot dulo. Sa mga lumipas na araw, Panyero, ay patuloy ang paghihirap ko. Bawat araw ay may panibagong pimples na tumutubo sa mukha ko at sobra talagang makati yun. At dahil sobrang kate ng mukha ko, ay hindi ko kayang pigilan ang sarili ko na hindi yun kamutin hanggang sa magsugat ang aking mukha. Lihim ko ring minatyagan si Badet. Naramdaman ko na kumikilos na si Mang Umpong nang napansin ko na hindi siya nakakatulog ng maayos. Tuwing umaga ay nakikita ko siya na parang walang lakas at puyat na puyat. May isang beses pa nga na narinig ko siyang umiiyak ng madaling araw. Isang umaga, matapos kong kunin sa sampayan ang mga damit, ay patungo na sana ako sa maid's room pero natigilan ako nang narinig ko ang boses ni Badet sa maid's room. May kausap siya sa cellphone at base sa pakikinig ko ay nanay niya ang kanyang kausap. Hindi po ba kapapadala ko lang sa inyo kahapon? Bakit ubos na kaagad yung pera nyo? Nay, umamin ka nga. Nagsusugal ka pa yung bangga ngayon? Ha? Pero Nay, nangako ka po sa akin hindi ka na magsusugal. Sana naman po ay maisip nyo na hindi ko pinupulot dito ang perang pinapadala ko sa inyo. Huwag nyo naman po akong sabihin na wala akong kwentang anak. Nanay naman. Ginagawa ko po lahat para matulungan kayo ng mga kapatid ko. Kahit nga po ako lang ang nagtatrabaho para sa ating lahat ay okay lang sa akin eh. Basta maibigay ko lang po lahat ng pangangailangan nyo. Kaya sana naman po, gamitin nyo po sa tamang perang pinaghihirapan ko. Tumigil na sa pagsasalita si Badet
at sinundan yon ng mahina niyang pag-iyak. May awa akong naramdaman para kay Badet Panyero. Nang dahil kasi sa mga narinig ko, ay nalaman ko na siya pala ang breadwinner sa kanyang pamilya. Alam ko na mas mahirap yon para kay Badet kung hindi ginagamit ng pamilya niya sa tama ang perang pinaghihirapan niyang kitain. Kahit papano ay naintindihan ko rin kung bakit ganun ang ugali ni Badet. Siguro ay sa ibang tao niya binubuhos ang galit niya dahil hindi niya yung kayang ibuhos sa sarili niyang pamilya. Isang araw ay inutusan kami ni Ma'am Rosana na mag-general cleaning sa bahay. Aniya ay may darating siyang mga bisita sa susunod na araw kaya dapat ay malinis na malinis ang bahay nila. Nagtulong kami ni Badet sa paglilinis pero napansin ko na tila wala sa sarili si Badet habang nagbabacuum siya sa sala. Nagkaroon ako ng ideya na si Mang Umpong ang dahilan kung bakit ilang araw nang ganoon si Badet. Badet, gusto mo bang ako na lang mag-vacuum dito? Para kasing wala ka sa sarili mo eh. Okay lang kung magpahinga ka muna kahit sandali. Huwag kang makialam sa akin. Saka alam ko na yung galawan mo. Pagpapahingayin mo ako tapos isusumbong mo kina Sir Romeo na wala akong ginawa maghapon para ikaw na naman ang bida. Wisit ka. Ikaw na nga itong binibigyan ng pabor tapos kung ano-ano pang sinasabi mo. Nag-aalala lang ako na baka kung ano mangyari sa'yo kasi wala ka nga sa sarili mo. Hindi ko kailangan ng peke mong concern. Lubayan mo nga ako. Sa inis ko ay iniwanan ko sa sala si Badet at nagtungo ako sa second floor upang simulang linisin ang mga kwarto roon. Habang abala ko sa paglilinis sa isang kwarto ay nagulat ako nang may narinig akong nabasag sa ibaba. Nagmamadali akong bumaba at nagulat ako nang nakita kong nabasag ang mamahaling banga na binili ni Sir Romeo sa Europe. Nagkalat sa sahig ang mga piraso nun habang si Badet ay nanlalaki ang mga mata at nakatulala habang hawak ang vacuum. Ano nangyari, Badet? Bakit nabasag yung banga? Hindi ko sinasadya. Natabig ko ng vacuum eh. Diyos ko, yari ako kina Mamat Sir. Pababayaran nila sa akin yan. Wala akong pambayad dyan. Teresa, anong gagawin ko? Huminahon ka muna, Badet. Tutulungan kita magpaliwanag kina Sir. Natigilan kami ni Badet nang narinig namin ang ugong ng sasakyan ng mga amo namin. Hindi nagtagal ay pumasok na sina Sir Romeo at Ma'am Rosana. Napasigaw si Ma'am Rosana nang nakita niya ang basag na banga. Ang banga ko! Ano nangyari? Bakit niyo yan binasag? Diyos ko! Napakamahal niyan! Sino sa inyo may kagagawan niyan? Sino? Ma'am, ako po ang nakabasag ng banga niyo. Teresa? Natabig ko po kasi yung banga habang naglilinis ako rito. Kung magkano man po ang banga, ibabayaran ko po. Ibawas niyo na lang po ng paunti-unti sa sahod ko, ma'am. Alam mo ba ang presyo ng bangang binasag mo, Teresa? Aabutin ka ng napakahabang panahon bago mo yan mabayaran. Okay lang po. Kasalanan ko po ang nangyari, kaya dapat ko pong harapin ang resulta ng pagkakamaling nagawa ko. Pasensya na po talaga. Sa susunod po ay mag-iingat na ako. Saka na natin pag-usapan ang bagay na to. Linisin niyo muna ang kalat dyan at baka makasugat pa yan. Pakakalmain ko muna ang asawa ko at saka kami mag-uusap kung ano ang dapat namin gawin sa nangyaring ito. Halos maiyak si Ma'am Rosana ng sandaling yon. Marahil ay talagang sobrang importante para sa kanya ng bangang nabasag ni Badet. Nang kami na lang ni Badet ang nasa sala, ay hinila niya ako palabas ng bahay. Anong ginawa mo, Teresa? Bakit ikaw ang umako ng kasalanan ko? Ano na naman bang pakuluto, ha? Ayaw mo magbayad sa bangang nabasag mo, di ba? Kaya inako ko na lang yung kasalanan mo. Pero bakit mo nga ginawa yon? Hindi ba magkaaway tayo? Hindi kita kaaway, Badet. Ikaw lang to nag-iisip na kaaway mo ko. Saka narinig ko kasi nung isang araw, nakausap mong nanay mo.
At doon ko nalaman ang pagiging breadwinner mo. Alam ko na napakahirap ng problemang pinapasan mo. At ayoko nang dagdagan pa yon. Kaya kahit sa ganitong paraan, ay makatulong ako sa'yo. Napamaang ako nang biglang humagulgol ng iyak si Badet. Halos hindi na siya makahinga sa tindi ng kanyang pag-iyak. Hinayaan ko lang siyang ilabas ang emosyon niya at marahan kong tinapik ang kanyang likod. Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat ng hindi magagandang bagay na ginawa ko sa'yo ay tutulungan mo pa rin ako. Napakabuti mo, Teresa. Napakabuti mo. Naniniwala kasi ako, Badet, na ang ugaling pinapakita mo ay isang maskara para itago mo ang bigat ng mga problemang pinapasan mo. Alam ko na may kabutihan pa rin dyan sa puso mo, Badet. At yun ang gusto kong ilabas mo. Maraming salamat, Teresa. Alam kong hindi ko deserve ang pagpapatawad mo. Pero gusto ko pa rin humingi sa'yo ng kapatawaran. Patawad sa lahat ng ginawa kong pagpapahirap sa'yo. At patawad din kung sinira ako ang mukha mo. Panahon na siguro para aminin ko na akong dahilan kung bakit nasisira ang mukha mo. May binayaran kasi ako mangkukulam para mangyari yan sa'yo. Alam kong ikaw may gawa nito kung bakit nagkakaganito ang mukha ko. Ha? Ano? Pero, paano mong nalaman? Dinala kasi ako ni Tonyo sa isang albularyo at doon namin nalaman na meron ng kumukulam sa akin. Siyempre, di ba sino pa ba ang gagawa nun sa akin? Kundi ikaw lang naman. Ikaw lang naman itong may matinding galit sa akin. Patawarin mo ako kung pinakulam kita, Teresa. Aaminin ko na sobra talagang inggit na inggit ako sa'yo. At yun ang dahilan kung bakit ko yun nagawa. Ang daming bagay na meron ka na wala ako at isa na roon si Tonyo. Pero Teresa, nangangako ako na ipapatigil ko na talaga ang pagkulam sa'yo. Patawarin mo ako, Teresa. Lahat gagawin ko para lang mapatawad mo ako. Ang gusto ko lang gawin mo ay alisin ang hindi magagandang ugali na meron ka. At gusto ko na simulan mo ngayon. At maging magkaibigan na tayong dalawa. At itigil na natin ang pag-aaway sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na kay Tonyo. Lumuluhang tumango si Badet sa harap ko at mahigpit ko siyang niyakap. Alam ko, Panyero, na maraming magsasabi na isang katangahan ang ginawa kong pagpapatawad kay Badet at pag-ako ko sa kasalanang ginawa niya. Pero para sa akin ay mas mabigat ang problemang dinadala niya at kailangan may magpakita sa kanya ng kabutihan upang malaman niya na sa kabila ng ugaling meron siya ay may isang tao na handa siyang tanggapin at mahalin. Maya-maya pa ay tinawag na kami ni Sir Romeo. Siya lamang ang humarap sa amin sa sala dahil aniya, masama pa rin ang loob ni Ma'am Rosana sa pagkakabasag ng mamahalin nitong banga. Nakapag-usap na kami ni Rosana at nagkasundo kami sa kung ano ang gagawin namin sa nangyari. Magkano po bang kailangan kong bayaran, sir? Wala kang kailangan bayaran, Teresa. Ano po? Pero bakit po? Tama po ba nasa isip ko ngayon na kaya hindi niyo po pababayaran sa akin ang banga tatanggalin niyo na po ako sa trabaho ko, sir. Sir, parang awa niyo na. Hindi po ako pwedeng mawalan ng trabaho. Kailangan ko po kasing mag-ipon ng pera para makabalik po ako sa pag-aaral. Hindi. Hindi ka namin aalisin sa trabaho, Teresa. Ang totoo niyan, ang gusto ni Rosana ay pabayaran sa iyo ng buo ang presyo ng banga. Pero kinausap ko siya at pinaintindi ko sa kanya na nangyayari talaga ang aksidente. Sinabi ko sa kanya na mas mahirap makahanap ng isang kasambahay na masipag at mapagkakatiwalaan kaysa sa isang mamahaling banga. At naintindihan niya naman ako.
Kaya nagkasundo kami ni Rosana na wag nang pabayaran sa iyo na basag na banga dahil sigurado kami na hindi mo naman sinasadya yun. Ha? Talaga po ba? Naku sir, maraming salamat po. Pero hindi ibig sabihin na papalampasin na namin ang nangyari. Gagawin mo ulit ito. Sana sa susunod ay doblehin nyo na ang pag-iingat dahil dugot pawis namin ng asawa ko ang pinambili namin sa mga gamit dito sa bahay. At alam ko na naiintindihan yung dalawa yon. Opo sir, pangako po. Mag-iingat na po ako sa susunod. Maraming salamat po talaga. Sana ipagpalain po kayo ng Diyos sa kabutihan niyo pong mag-asawa. Siya. Tapos na ang pag-uusap natin. Basta ayoko na mauulit to ha. Dahil sa susunod, ay hindi ko na alam kung kaya ko pang kumbinsihin si Rosana na wag nang ipabayad sa inyo ang bagay na masisira nyo dito. Labis ang kasiyahan ko ng sandaling yon, Panyero. Alam ko na ganun din ang nararamdaman ni Badet dahil nang iwanan kami ni Sir Romeo ay mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay ko. Diyos ko, akala ko talaga'y palalayasin ka na sa bahay na to. Mabuti na lang talaga at sobrang bait ng mga amo natin. Saka hindi mo naman pala kailangan nakuhin ang kasalanan ko kasi hindi naman pala pababayaran ni na Sir at Ma'am yung banga. Pero hindi pa rin tayo sigurado kung ano magiging desisyon nila kung hindi ko yung ginawa. Pwede kasing iba nangyari kung hindi ko inako ang kasalanan mo. Oo nga no, sa bagay. May point ka sa sinabi mo. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na ginawa mo yun. Sobra talaga akong nashock nang sabihin mo na ikaw ang nakabasag ng banga. Alam mo ba, Det, naniniwala kasi ako na kailangan nating pakitaan ng mabuti ang mga taong gumagawa ng kasamaan sa atin. Minsan kasi, kaya ganun ang ugali nila, ay never pa silang naka-experience ng kabutihan mula sa ibang tao. Tama ka. Bata pa lang kasi ako. Ay hindi na ako nakaramdam ng pagmamahal mula sa nanay ko dahil anak ako ng tatay ko sa kabit niya. Kaya yung kinalakihan kong nanay na dating kasambay ni Sir Romeo ay galit sa akin. Pero huwag ka mag-alala dahil simula ngayon ay magiging mabuti na ako sa iyo, Teresa. At hindi na ako magiging bitter sa relasyon yung dalawa ni Tonyo. Aasahan ko na gagawin mo yung mga sinabi mo sa akin ngayon. At huwag mong kakalimutan tong mukha ko. Kausapin mo na kagad yung mangkukulam na yon para gumaling na ako. Ay, oo. Mamaya pupuntahan ko na siya para ipatigil na ang pagkulam sa'yo. Pasensya na talaga. At saka salamat, Teresa, ha. Hindi pa rin ako makapaniwala na may taong kagaya mo na sobrang buti ng puso. Mahigpit kong niyakap si Badet at sa kabila ng mga hindi magagandang nangyari, ay masaya pa rin ako dahil naniniwala ako na yun na ang simula ng pagkakaibigan naming dalawa ni Badet. Matapos ang lahat, ay agad na pinuntahan ni Badet ang mangkukulam upang ipahinto ang pagkulam na ginagawa sa akin. Makalipas ang ilang araw, ay unti-unting bumalik sa dati ang aking muka. Nang nakaipon ako ng sapat na pera, ay ipinagpatuloy ko ang pag-aaral. Habang nagtatrabaho pa rin kina Sir Romeo at Ma'am Rosana, hindi ko inasahan na susuportahan nila ang pangarap ko hanggang sa makatapos ako. Dahil sa tulong nila at pagsisikap ko, natupad ko ang matagal ko ng pangarap na maging isang nurse. Sa kasalukuyan, ay mag-asawa na po kaming dalawa ni Tonyo at nakakatuwa na ninang ng panganay namin, si Badet. Madalas naming balikan ang mga nangyari noon at hindi namin maiwasang matawa sa mga panahong halos hindi kami magkasundo. Marami po akong natutunan sa karanasang yun, Panyero. Mas naintindihan ko na lahat ng tao ay may sariling mga laban at sugat na hindi natin nakikita. Hindi madaling magpakita ng kabutihan sa taong paulit-ulit kang sinasaktan. Pero natutunan ko na ang kabutihan ay may kakayahang magpabago ng puso. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Panyero.
Naway may nakuha po kayong aral sa aking karanasan. Maraming salamat po. At sana, araw-araw po nating piliin na maging mabuti. Hanggang sa muli, mga panyero.